ever since talaga, ay meron na kayong kaisipan na alagaan niyo po yung lupa. Yes. Para sa polyo. Masapol. Kasi pagka umanod yung pinakataba ng lupa, Opo. ay sayang yun. Sayang. Yeah. Hello mga kagate, magandang araw po sa inyo lahat. Naalala niyo na po ba yung like yung kinikwento sa inyo si Sir Gid Bagsik? Ngayon po i-upload na natin yung ating video ng interview sa kanya at malalaman natin kung paano siya nagsimula, paano siya nagtagumpay sa mga kabiguan, mga dinanas niya, paano siyang nagmay-ari ngayon ng isa sa pinakamodernong rice mill sa buong bansa. Ito pong tinatawag na Bagsik Rice Mill at siya rin po ang nagmay-ari ng isa sa pinakasikat na Dinorado, yung Mindorong Dinorado, yung Crystal Rice na napaka-quality, napakasarap po ng bigas niyan. Pag sinabi mong Crystal Rice, yan po ay nanggaling po kay Sir Gid Bagsik yan. Ang sinasaka po ni Sir Gid Bagsik ngayon ay halos na sa 200 hektarya na. 7 ang kanyang traktora, 7 ang kanyang harvester, 8 ang kanyang transplanter. At yung latest nga po na binili ni Sir Gid Bagsik ay yung transplanter na mayroon ng GPS system. Bumili na rin po sila ng mga drones na ginagamit na pang-spray. Nang isa ay halos nagkakahalaga ng 2 milyon pagkasama yung mga batteries. Under construction na rin po ngayon yung kanilang modernong drying facilities. Nakakumbay na rin po doon yung gilingan. Meaning to say, pagkagaling sa palayan, sariwa yung palay, diretso na sa dryer. Pagkagaling sa dryer, diretso na sa silo. Pwede na naka-imbak yan doon. Tapos pwede na rin diretso sa gilingan. At less na ang labor. Puro machineries na talaga. So isa sa pinaka modernong gilingan po ito, drying facilities dito sa ating bansa. Pero laging malaking tanong paano nga ba nagsimula sa Sir Gid Bagsik? Paano niya nalampasan yung mga hamon ng buhay? Tara, sama-sama nating pakinggan ang kwento ni Sir Gid Bagsik para nang sa ganun maging inspirasyon natin sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay sa pagsasaka. Piloto pala siya, kaya palang galing niya magpalipad niyan. Ay patay tayo pagka hindi pala tayo piloto. Babagsak sa palayan niya. May yung lumabas dito kanina. Apo. Tinuruan niya. Si Sir. Oo. Pasok ka dito. Kahit ka kape. Sige po. Nasa simuso. Nagtitik ka na. Yan. Yun siya. Nasa Thailand din yan. At saka yung asawa. At saka yun. Nagbakasyon lang. Paano ka lang? Nakararas po ba kayo mag-araro? Ng ano? Manual. Manual? Yun si manual. Kalabaw yun. Ayan, kalabaw yung isang limpay lang. Mga anong taon po yun? Napakahirap. Parang ako'y nag-aaral noon. Kami ay, yung aking kapatid ay habang ako nag-aaral, parang yung posisyon, wala naman kami lupa Oh. Ang amin may lupa ay taga-regional sa Kumintang ibaba si Attorney Roseo Kabatay. Opo. Ano pong tinapos nyo, sir? Mga putol ko lang. Wala, high school graduate. Kasi pinabalik ako ng aking magulang, wala kami pag-aaral Pinabalik ako, tulungan daw siya pag bubukid. Ang hirap pala magbukid ng walang alam. Kasi doon lang ako nakahawak ng bukid. Katulad yan, ay binakita ko sa BAIC si Mr. Doroteo Castillo. Isa ako sa napili para mag-training sa RP Japan sa Barcelona. Yan, ngayon yata yung ATI yata. ATI ko, ano mga tawag doon. 8 days yun, talagang tinignan ko ng proseso. Bilang representative sa Barangay San Nicolas, kinakaray natutunan ko ay ibahagi ko doon sa mga tao doon. Tatawag ako through barangay official, dumating. Sabi ko, nandiyan na yung mga kaalaman bilang traditional magsasaka. Ang ibinabahagi ko na lang sa inyo yung aking natutunan bilang nag-seminar doon sa RP Japan. Parang kita ko hindi masyadong interesado. Tingin ko, to see is to believe. Yung lahat ng pag-aaralan ko, yung aking ginawa doon sa bukid. Nung makita niya ako umani na 220, 1.5. Nandiyan na. Isa-isa na nadating. Nag-drive ka kasi namamasahiro po kayo? Namamasahiro. Yeah. Grabe, no? So katakalaan na magkaroon ako ng jeep kasi isang hektarya lang ang bukid ko. Sa pagbubukid, sabi ko kay Mrs. Wala kaming gamit, batang nag-asawa. Kung maaari, bumili ka ng isang dosen ng platito, kutsara, tinidor, at yung kawalit ko, yung remaining, saka ulit, para ipaghahanap buhay namin yung kinita. Hindi ako mag-a-apply na pag-abroad. Labas-labas is $200. 1981 ang offer sa akin. Adi, ang point ako doon sa 7 pesos ay 1.4. 1.4. Ay kako dyan kayo uwi na. Sabi ko, uwi na ako Mindoro.
Doon ako maghahanap buhay. Mga walang biyahe maghapon. Yung isang jeep nyo na yun? Isang jeep. Hmm. Siyempre, walang pasuporta, mamasira. Pag kami naramdaman akong depresya, gagawin ko sa magdamag. Ayos agad sa magdamag. Wala nang pahinga yun. Walang tulog yun. Wala na. Para tumakbo ulit. Nakita niya ang proseso. Ay, gagawa kita ng jeep. Ay, wala akong pera. Sabi mo? Sabi, ay magkano? Hindi ka problema yun. Ay magkano naman doon pagka double tire? 125,000 daw. Ay, nung panahon noon, halos parang milyon yun ah. 1984 yun. Nako po, milyon. Sabi ko, yung babaan, at kasi yung hinahakot ko palay, para sa inyo. Nasabi lang, kakong akin yan. Oo, tama. Yan. Binibigyan ako ng piso per sako. Dadadalan ko ng 18,000. Adi, parang doon ang palagay. Kaya naging 3, 4, 5. 5, yan. Kaya nga lang, noong 1993, dinaanan kami ng kalamidad doon sa San Nicolas. Parang dinadaanan ng, ano yun, yung ilog. Yan na, naging ilog na. Nag-ilog, pero siguro, kailangan natin ang layo eh. Nako, kakayari na tayo dyan. Walang bahay, walang lupa. Ang hayop ay namatay. Ay di, taranta kami. Naisip ko yung may anak ako nag-aaral sa Holy Infant. Naisip ko nung yan kami sa ibang tao, wala kami bahay. Oo nga pala, may eskwela nga pala ako sa Kalapan. Doon na kami titira. Nung makatira kami doon, binalka ko yung mga nabahaan. Naku, hindi yung natira naming hayop, hindi mapasok. 1993. Grabe pala, no? Sayad yung katawan doon sa kwan. Nakita ko ba, naghahasik sila ng palay. Ay hindi nasun, parang alon-alon. Kaya tumama. Kasi nabanligan eh. Nabanligan. Siguro swerte yung may mga pangyayari na pagka may lupa sila, ihalap sa akin kaya wala akong pera. Tulugan ko daw. 1990s pa yon. Maganda yata ako pag isama ko sa mga ito. Okay so parang yun ang naging turning point po from super mahirap is hindi siya bigla. Hindi siya bigla, unti-unti kasi ang ginagawa ko, kasi pinalaki ako na yung mga magulang na kung anong pinaghirapan namin, maging sapat na lang yun. Pagkatapos ay halimbawa akong antena, sinusundo ko yung katiwala. Sabi sa akin ng katiwala, pagkatapos na ika ng ani, akin ika huli. Ay ika ko, ay baka ako paghuli eh. Baka tag-ulan. Baka biglang bagyuhin eh. Wala ka. Adi every pitak ay di hati ka. Bigay na agad. Ayan. Pag 20, di mili pa siya. Kayo po pala ay walang malulugi sa inyo. Wala. Ang capacity po niyan is? October 2006 na mag-operate ako, ang capacity niya ay 70 to 80. 70 to 80 per hour. To 80 kabans per hour lamang? Yes. Nag-operate ako halos ng 10 hours, 24 hours, 36 hours, 72 hours. Ay parang disgrasya tao. Opo. Kaya kumuhali ako na isa pang rice mill. Yan. Ganun pa rin ang pangyayari. Parang ganun pa rin. Ganun pa rin. Yung rice mill pa rin ang bubuhay sa kanya sa sariling rice mill. Kumuha ako ng patatlong rice mill. Pangatlo na? Oo. E di, ang point doon na pagi na kailangan, pag may rice mill, kinakailangan may pakikisama ka sa miller. At kinakailangan may pambili ka din ng palay para magiling. Yes. At the same time, kinakailangan pagtutuyo ay tingnan natin kung ang ating kaligasan ay hindi na tayo dapat umasa kasi yung ozone layer natin pagka dumagin at umulan, babagsak. Sira na. Sira na. Kaya meron ang dryer. Ang dryer nyo po, ilan na? Ang dryer ko ay 2 set na, pero pangarap ko din maging 4 na set. Yung isang set po ay nagda-dryer. Ang isang set ay kinakailangan doon ay 2005. Ang isang set? Isang set. So may pero more than yun kasi yun ay 34 ton per dryer. Opo. Tapos yung ngayon po yung capacity po ng gilingan ngayon ilan na? 5 ang gilingan. Opo. 3,500. 3,500 per day. Per day. 3,500 na 50 kilos ng bigas. Ito pong brand na to, sir. Ito yung Cristal, no? Cristal.
ito yung kilalang-kilala sa market, yung Crystal brand ng May bigas. mga point na ginagaya yung sako namin. Opo, alam ko. Meron na nung una isang tahi, yung laminated, ginawa namin 2. May nagre-report sa amin na sa ilalim daw ng mga pinadadaan. Meron din naman gumaya ng Crystal Rice, taga-South yata. Parang hinahanapan nila kung paano... Kasi kilalang-kilala nga po. Kinikilala nga. May mga point na yung daw laman ay hindi. Opo, totoo. Hindi bigas namin. Ang inisip na lang namin, alam ng tao na pagka ganun pag-fake, presyo o lasa, hindi sa amin yun. Yan, transplanter, may GPS kaya ang alay mahal. 2.4. Mas mahal ng laki. May GPS na po yun. May GPS Anong operator? Wala nang operator? Ay, sabi ko yung mag-operator baka kasi mag-call pero pwedeng wala. Pwede nga lang. Pwede nang wala. Gaganyan-ganyan lang yung... yung manibela niya. Usually po pagka gumagamit ng transplanter, ano ang nagiging problema in terms of minsan wala nalilibanan? Ano yun? Nasa pagpupunla. Nasa pagpupunla? Yes. Hindi pantay-pantay? Hindi even. Hindi pareho. Hindi even. Kaya kami, aming kinakalibrate muna yung aming tray. Kung yun ay 90 to 100. Yung grams. Okay. So aside from that, yung tray kasi natin, gumagamit tayo dyan ng gumagamit po kayo ng social media. Nagamit. Ano pong social media ginagamit? Nung una yung tinuro ko sa iyo, pero nung una ngayon, kung ito ang bukid, ginawa namin yun, aming binumba ng biocide. Kung ito ay tray, dito kami kukuha ng putik para... yung humus nung sa sa gilid. Yung humus na very good. Okay. Bago kinakailangan yung kapal, meron kami pang, ang tawag yung pampalis. Pampalis, yes. Daw pagkatapos, meron kami running board na yung manual ay dire-diretso. Pero calibrate yun. Calibrate na 100 po. grams. Very good. Kung yung 1 kilo nun ay 1,000 grams, edi 10 tray yun. Mag-a-advise dun sa mga aspiring na mga gustong maging magsasaka, maging farmer. Ano po kaya ang pinakamagandang may advice sa kanila? Ang pinakamaganda kung papasukin natin ang pagsasaka, hanapin natin kung paano aani tayo ng maganda. Kung ano tayo ng magandang bini, bukas ng land preparation, kinakailangan may knowledge tayo kung paano magkuha ng tamang pagkuha sa kulisap. Kinakailangan timing ng pag-aabono, kinakailangan atin ka ng seminar, kinakailangan tamang monitoring, water management, kinakailangan nandiyan palagi yung 6 na bagay para ikaw ay makapagkuha ng magandang ani. Pagkatapos, kinakailangan na yung mga kinita ngayon, for example, ikaw yung minag-alok ng lupa, ay bilhin natin para lalong lumawak. Kung yun man yung hulugan o depende sa pagtitiwala ng kapwa. Yung datihan nating lupa at saka yung hinuhulugan mo, magtutulong para may bayad doon. Kasi may mga bagay na kami ay inaalok na ng mga may lupa, 21 hectares, sabi ko sa kanila, wala akong ibabayad. Sabi niya, pag una daw ng 2 million, at yung remaining ay pagka nagka-title. Kasi nung hindi matutuwa daw. At di ko kunin ko yun, for example, 500,000 ng mga panahon yun. Diba, matagal na kako itong bayad, hindi pa nagagawa ang titulo, bayad na natin, kawawa naman yung tao. Nagkasabay-sabay yung mga offer na yun. Kaya sabi natin mga anak, magbayad muna ng utang. Pero kinakailangan pag ikaw ay tama ang ginagawa, for example, katulad ng pagbili ko ng lupa, kung meron akong 50, pinag-alak ng 20, yung 50 ngayon tutulong doon sa 20 para magbayad. Yung marami po kasing magsasaka, hindi nagtatagumpay kasi yung kinikita nila is ibinibili nila ng mga bagay na walang kinalaman sa kanilang hanapbuhay. For example, may gilingan ako. Hindi ko inaasahan ang kita ng gilingan. Kinakailangan pagka bumili ako ng lupa, yung lupa ngayon ang magbabayad sa binili ko din lupa. Exactly, my point. Halimbawa, bumili ako ng truck kasi kinakailangan ng gilingan. Kung ako may 5 truck at kumuhuli ako ng 5 truck, yung 5 truck at saka yung 5 kinuha ko, sila magtutulong pag hindi pwede ako umasa sa lupa, hindi ako pwedeng umasa sa gilingan. Kung ano yung nakitang
kung ano yung kinuha ko, kung truck din ang magbabayad doon. Magtutulong yun. For example, meron ako 10. Ako hali ako ng 5. Yung 10 ngayon, at saka yung 5, magtutulong. Yun ang magtutulungan. Hindi, walang kinalaman yung gilingan. Walang kinalaman yung palay. Walang kinalaman yung palay. Oh, yes. Right. So, yun, mga ganda. Yan ang nagkipanuntunan sa buhay. So yun, sana may natutunan po tayo sa magandang kwento ng buhay ni Sir Gid Bagsik at sana naging inspirasyon natin yung kanyang kwento ng buhay. Naranasan niya, naranasan nilang mag-asawa, naranasan ng pamilya niya bago pa man nakarating sa rurok ng tagumpay, ika nga. So yun po yung ating vlog sa inyo for today. Pasensya na po kung medyo natagalan bago ko na i-upload ito kasi po pinauna ko na nag-upload si Sir Agribusiness How It Works kasi po nauna siyang nagpa-schedule kay Sir Gid Bagsik. Kaya kahit na nauna tayo nag-video rito, kahit na nauna tayo nag-interview, hindi ko po in-upload muna until such time na na-upload niya na po sa YouTube, sa Facebook yung kanyang video tungkol po sa pagsasaka. Yeah, bio-enzyme. Bio-enzyme. Anong purpose Yun ng bio-enzyme? Ang purpose noon, pinalalagkit niya ang lupa at the same time, itong mga dayaming itong sariwa, bubulukin niya. At saka yung amoy na yan ay mawawala. Yan. Yan ang purpose. Talaga to nakapasadya. Sadyang ang tawag dito. Parang ito ang genset. Naka-genset siya bago may pampara sa ang tubig pagka nabuksan yan, may pampunta doon sa... Ibig sabihin ang laki ng drone? Malaki talaga. Malaki? Oo. Magkano na po ang halaga nun? So 1.5 kasi ang aming battery ay 3. So, bago meron kaming... Ang laki ng drone. Ito yan, tawag dito, yan, genset. Genset pa. Bago meron kaming 3. Pag binili mo yung drone, dapat may ganito ka. Ay, itibit nakita ko sa Subic, kaya binili ko. Tapos pinasadya nyo po to. Pinasadya ko. Ang galing. Parang ano siya, naka-customize na siya. Yes, So, kaya nga lang kinalas niya at nilinis. Magkano na nga po ulit to, sir? Siguro 1.350, kaya nga lang nagpahabol kami ng battery. Ang battery mahal yan. Mahal. Magkano ang battery? 110 yata. Yan, 3 aray. 3. Ito 330 na agad. Yes, Ay, grabe.